nagpasimula siyang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nagkikita at hindi nagkikita. Na sa pamamagitan ng iyong pinakamakapangyarihang makamay, ikaw ang gumawa ng tao mula sa likabok ng lupa ayon sa iyong wangis. Ikaw ang walang mansa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad, walang makahigit at kamangha-mangha. Dahil ikaw ang walang simula at walang katapusan, na ang langit na malangit ang iyong tahanan. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. At sa pamagitan ng iyong pinakamakapangyarihang mga kamay, ikaw ang siyang tagapagpala sa amin sa tuwin. Kung kaya't ang iyong kabutihan at ang iyong malambing na pagmamahal ang siyang susunod sa amin sa lahat ng panahon ng aming buhay. At sa iyong bahay ng kapayapaan kami ay mananahan hanggang magpakailan pa man. Kung kaya kami ay nagpapasalamat, amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa libu-libong pagpapasalamat, hindi kayang may salarawan salita, lamang ikaw ang aming parangalan. Sa lahat ng pagpapala na ibinigay mo sa amin, higit sa lahat sa bagong buhay, mabuting pangatawan sa pagkain namin sa araw-araw at sa kalayaan na aming tinatamasa hanggang sa mga oras na ito. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Ikaw ang pumapatnubay at gumagabay sa amin sa dako ng kapayapaan. Kung kaya ikaw ang aming pinagkakatiwalaan at tagapangalaga at kanlungan, at hindi na kayo mangailangan pa ng ibang Diyos. Kung kaya ipakita mo sa amin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang iyong kaligtasan at iiwas mo kami sa lahat ng uri ng kapamakan, na biglaang kamatayan at kinisgrasyahan. Dahil ikaw ang aming dakilang tagapagligtas noon, ngayon, at magpakailanman, dahil ikaw ang buhay na walang hangganan. Kung kaya kami ay nagsusumamo sa iyo amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ipagpatuloy mo ang pagsama at paggabay sa amin, dahil malaki ang aming pananampalataya na hindi makaabot ang kapinsalaan sa amin. Nilalapit man ang kamatayan, dahil ikaw ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang siyang mag-uutos ng iyong mga anghel na magbabantay sa amin sa lahat ng aming mga lakad, at hawakan kami ng kanilang mga kamay. Kung kaya amin inilalatag ang aming pag-ibig sa iyo, dahil nakilala namin iyong pinakamakapangyarihan na pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo. Kung kaya ikaw ang inaasahan namin na magliligtas sa amin, ang palagi naming kasama at sagot sa aming mga dalangin. Aminin pong dinadalangin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na ipagtanggol mo kami sa lahat ng kapamakan at gayon mo kami matagumpay sa lahat ng panahon, dahil hindi kami magwawagi maliban lamang kung ikaw ay kasama namin. Dahil ikaw lamang ang aming pagkatiwalaang tagapangalaga at pinakadakilang tagapagtanggol, ang aming pinakamakapangyarihang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat ka mga kahanga-hanga at pinakahigit naming kapangyarihan. Ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Ang aming Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na aming inasahan, na sa pamagitan ng iyong walang katulad na karunungan at hindi mapantayan na kapangyarihan, ang aming mga kaaway na olipasta sa aming paglilingkod sa iyo, ay takpan mo ang kanilang mga bibig, bulagin mo ang kanilang mga mata, at gapusin mo ang kanilang mga kamay at paa, upang hindi sila magtagumpay sa kanilang mga masamang plano at mga gawain laban sa amin, na iyong mga minamahal na mga bugtong na anak sa Espiritu, na siyang kumikilala, pumupuri at nagtitiwala sa iyong pinakabanal at pinaksakdal na pangalan. Dahil ikaw lamang amang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang makakahigit, walang kaparis, walang maihambing. Walang katulad, walang makatalo at walang makalaban. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat, katakataka, kamangha-mangha, at kahangahangang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang kapantay at hindi mapapantayan, ang kagilagilalas na bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na ikaw ang aming espiritual na palakol, na siyang paparusa sa mga masamang espiritu,
at ikaw ang pinakamatalas na tabak na siyang ihiwa sa kaluluwa at pinakamatulis na sibat na siyang lulusob sa salakay may kibaka na daluyong at dilipol sa mga masamang tao na gusto umangkin sa iyong pagka-Diyos at sa iyong kapangyarihan. Kung kaya maraming salamat amang Diyos na pinakamagapangyarihan sa lahat, sa iyong pagtatanggol sa amin sa tuwina, sa lahat ng uri ng mga panganib, kapamakan, kalamidad at sa biglaang kamatayan, walang kahit sino mang makagapi, makatalo at makalaban sa amin. Dahil ikaw sa tuwina ay aming kasama. Dahil buo at malaki aming pananampalataya na ikaw ang aming tagapagligtas mula sa mga bitag na aming makaaway at kahit pa sa mga nakamatay na mga salot at pandemya. Tulad ng coronavirus at Ebola, kami ay magtatagumpay sapagkat kami ay tatakpan mo at kukup-kupin mo na yung makapangyarihang mga pakpak na siya naming baluti at kalasag. Kung kaya kami ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, hindi sa panaman na humilagpos ng araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil man sa pag-iba na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa aming tagiliran at 10,000 sa aming kanan. Ngunit hindi ito lalapit sa amin. Dahil ikaw ang aming pugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang aming kanlungan. Ikaw ang nagpapatibay sa aming kaluluwa at ikaw din nagtuturo sa amin sa landas ng katuwiran. Dahil lamang sa iyong pinakabanal na pangalan na kahit kami ay maglalakad sa madilim na libis ng kamatayan, wala kaming katatakutan sapagkat ikaw ang aming kaagapay. Kung kaya kami ay nagsusumamo o maasa at nagtitiwala ng aming mga hiniling sa iyo, ay makarating sa iyong pinakabanal na turo ng pag-ibig, habag at grasya. At ibalik mo dito sa amin kasama nito ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dahil ang lahat na ito ay aming inihiling sa iyong pinakamakapangyarihang pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ang aming tagapagligtas, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, dahil ikaw ang aming buhay. Hindi na kami mangailangan pa ng ibang Diyos, dahil ikaw lang ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Elias, Diyos ni Father Lahi, ang Diyos ni Pastor Lahi, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, ikaw ang pinakadakilang Diyos ng mga hukbo, ang Diyos na walang pagbabago, noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Kung kaya kami ay nagtitiwala at sumusunod sa iyong pinakabanal na kalooban, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen. Pag-awit ko sa pagkamaayo mo, tumalong ko ang palang pulong mo, buhaton ko ang kapuputpul mo. Amahan ko, bilang asa ka, muban gayon ako. Ang tambag mo kana ko makaayo, ang pag-iya mo sa kanunay ipaabot ko. Ikaw dagayon ang saliganan ko, ang pagtubog ko dilig lang sa ipakita mo. Ang pagdaig ko dili lang sa gibuhat mo. Amahan ko, kalibay kong nailhan ka. Pag-awit ko sa pagkamaayo mo, tumalong ko ang balang pulong mo, buhaton ko ang kapuputpul mo. Amahan ko, bisan asa ka, umuban gayon ako mo. Di mo sa kingharian nakabalo, sa kanunay nagpaupos ko, ihalat kong kinabuhi ko.
laom sa kaugmaon ko. Ikaw nagbutang ug kalipay sa pagdali ko. Ikaw nagtudlo sa sakong agianan ko. Ikaw ang unang ipangita o agalon ko. Ikaw ang tubag sa tanang ipangayo ko. Ikaw ang kinahanglan sa pinabuhi ko. Pag-awit ko sa pagkamaayo mo, tumanan ko ang palang pulong mo, buhatan ko ang kamuot mo. Amahan ko, bisan asa ka, umuban gayon ako. Di mo sa kingharian nakabalo, sa kanunay nagpaupos ko, ihalad kong kinabuhi ko. Amahan ko, bisan nasa ka, umuuban gayon ako. Ihani mo, adunay kaugmaon. Ihani mo, adunay kalinaw. Ihani mo, adunay kaluwasan. Amahan ko, amahan ko, bisan nasa ka, umuban gayon ako. Pag-awit ko sa pagkamaayo mo, tumanon ko ang palang pulong mo, buhatan ko ang kabubuton. Amahan ko, bisan nasa ka, umuban gayon ako. Di mo sa kingharian nakabalo, sa kanunay nagpaupos ko, ihalad kong kinabuhi ko. Amahan ko, bisan nasa ka, umuuban gayon ako. Amahan ko, bisan nasa ka, umuuban gayon ako. Alright, dalaygon kayo ang bugtong ubing Diyos sa mga Diyos, Ginoo sa mga ginughari sa mga hari, gamhanan sa tanang gamhanan, ang walay mansa, walay buling, ug way kasaway nag-usaran kay mga lalaki nga mao si Jesucristo nga pinakalabing gamhanan sa tanan, langit sa malangit sa bangyang puloy-anan, ug dako tagpasalamat sa tong amahan nga pinakalabing gamhanan sa tanan, tungod siya kung gugma kaluoy di kanato, nga bisan siya hari sa mga hari, bisan siya Dios sa mga Dios, ug bisan siya gamhanan sa tanang gamhanan, apan sa kanunay gipakita sa bugtong ubing Diyos sa tanang tao tibuok kalibutan ang iyang pinasahi nga gugma o kaluoy alang sa mga tao niining kalibutan na. Ug ebidensya niya na higalagson sa iyang pagkahari sa mga hari, iyang gitangtang yung korona sa pagkahari, ug sa iyang pagkadiyos sa pagagamhana, iyang gihukas gibilin sa langit sa mga langit, nagpakatao diri sa kalibutan, naog igsoon, nakig-uban sa mga kabus ug mga timawa ug sa mga dinaog-daog, ug iyang gipakita tibuok kalibutan iyang pagkamangiluluyon ug pagkamahigugmaon. Ebidensya niya na nagula siyang dugo, nagbuhis sa kalbaryo sa krus sa iyang dugo ug kinabuhi alang lamang kanato nga gusto niyang luwason ug gusto niya nga pasayloon ang atong masala ibabaw ni kalibutan sa tanang mga tao nga nagmahal sa iyahang kamatuoran ug sa iyahang pagkadiyos ug sa iyang pagagamhanan. Ug bisan pa niadtong mga wala nagmahal igsoon, gipakita niya sa bugtong uboy Dios nga siya may gugmaon ug siya magiluluyon. Ebidensya niya na kita gipasaylo giluwas na sa bugtong ugboy nga Dios Hesukristo.
Og pasalamatan sa nato ang bugtong ubing Dios sa Dios nga Kristo sa iyang mga lilibok ka mga balang manulunda nga iyang gipadala kanato sulod gawas sa atong mga taga-suka panimalay ug sa matag usa ka mga tawo ning kalibutana nga diin sa kanunay nakita sa bugtong ubing Dios nga bisan kita pinasaylo na, bisan kita giluwas na sa bugtong ubing Dios. Apa naning kamot gihapon ang atong kaaway nga mong yawa ug ang iyang mga bakakong propeta o mga butbuton nga magtutudlo ning kalibutan nga wa nagtudlo sa kamatuoran sa kahayag sa bugtong video sa balang pulong sulat balang kasulatan muna nga nahadlok ang bugtong ug buhi nga Dios nga mahitumpawak ang iyang mga karnero nga makaon sa mga lubong manunukob ning kalibutan gipadalaan ta niya og mga balaang manulunda nga may magkupot kanatos ng kusganong makamot magtabon sa gamhanang mga pako aron sa kanunay kita malikay sa tanang bulok sa kadautan kit kamatayan datang tao datang espiritu kadisgrasyahan sa dalan kadaot sa itong mga gipangsakyan o sa mga datang virus nga nagalupad-lupad sa kahanginan nga buot mo pabagsak sa iyang mga bugtong anak pinagi sa espiritu ibabaw ni ining kalibutana dalay ko ng buhing Dios sangtod sa kangturan. Og nakatatak na itong kasing-kasing una-una ang atong pagpasalamat sa bugtong ubing Dios nga kung walay mga sinugo nga gipadala sa bugtong ubing Dios ibabaw ning kalibutana igalagson hayan siguro na agyapunta naglutaw-lutaw sa pinaka-itom dagtom pa sa lubot sa kaldero sa kangit-ngit sa atong kaisipan o kasing-kasing nga wa ta nakabalo sa kamatuoran sa kahayag nga adunay Dios nga kiblungan, Dios nga makagagahom, Dios nga matingilahan og bugtong og buhi nga Dios sa mga Dios ang ipilaila ni Father Lahi og siya nagpaila-ila nung nagpasabot nga ang ikapitong adlaw nga igpapahulay sa bugtong ug Dios adlaw ikapito nga Sabado igsoon og dili gayod unang adlaw ikaduha ikatulo ikaupat ikalima ikaunom igala igsoon adlaw ipapahulay sa bugtong Dios gipilaila ni Father Lahi adlaw ikapito Sabado og ang iyahang kamatuoran mao gayud ang gidala sa sinugo sa bugtong ubing Dios ug ang pagbalik sa espiritu sa bugtong sa Pastor Lahi ang anak ni Father Lahi mo'y gitagan-an sa propesiya sa balang kasulatan nga nasulat igalagsoon nga kung maiwali na ang iyang gingharian o pagkamatarong nga kini mulukop tibuok kalibutan moabot ang kadua pagpadayag sa atong amahan nga pinakalibing gamhanan sa tanan ibabaw ni kalibutana muna nagpasalamat ang dako yamot sa bugtong ubing Dios nga kini mga sinugo sa bugtong Dios mo'y nagamuma sa mga kalag ug espiritu sa tiilan sa bugtong ubing Dios o kining mga sinugo sa bugtong ubing Dios nga mao sa Kristo mo'y nagpasiguli sa kasing-kasing sa atong amahan nga pinakalibing gamhanan sa tanan o diri kanato nga mga anak o katawhan sa bugtong ubing Dios ibabaw ni ining kalibutan dalay ko ng bugtong Dios nga mao sa Kristo. Luzon, Visayas ug Mindanao, Birada, good boy. Maayong gabi adlaw Miyerkules pitsa 1 sa bulan sa Oktubre tuig 2025. Kumusta igsoon? Atong mga kahigalaan nga sa kanunay atong gikamingawan nga mga friend online, mga mentors, mga careers o sa mga atong mga kahigalaan sa sulod ug gawas na sa social media higalagsoon. O sa kanunay kininausab ang inyohang kabirada sa mga bulaang propeta, bulaang magtutudlo ni ining kalibutan ay galagsoon Brother Oliver Maglasang sa kanunay nagmahal kaninyo. Okay, so ato dengi ampo sa bugtong ubing Dios o gipasalamatan nga pinaagi sa ato ang gitawag og pagtuo og pagsalig, pagtuman, pagbuhat sa kabubuton sa bugtong ubing Dios nga malinawan, malipayon og madasigon gyud kita nga mo sunod sa kabubuton sa bugtong ubing Dios nga ginghariang pagkamataro og siyang balampulong na sulat balang kasulatan. Nagpasalamat sa another year nga gihatag sa bugtong ubing Dios nining inyong ubos nga higala sa kahanginan. Og nagpasalamat sa ko sa akong atong mga kahigalaan ug mga kaigsuonan nga ning greetings kanako ni si ako ang adlaw nga natawhan og dako pug pasalamat sa ako ang mga mas kinabuhi, ako ang kapikas kinabuhi, ang akong bibisel, akong kuya Brens, hilagyod nag-prepare igsoon bisag ginagmay apa naagitay matud pa panalangin ang gihatag sa bugtong Dios nga atong masalusaluhan igsoon. Okay, so nagpasalamat po ko sa akong pamilya, nagpasalamat po ko sa akong mga pagmangkon, akong igsoon, o sa akong mga katrabaho igsoon, o akong head supervisor, si Madam Teresita, o sa kang Sir Nelo, o mong engineer,
electrical engineer sa City Engineer's Office ug akong head supervisor sa City Mayor's Office. May gabi ka ninyo, madam, o kang mayor. Sa Binyano kanama o siyang vice mayor. Tito Disina o siyang pulo ka mga konsehalis. O sa iyang mga sa akong mga kaubanan usab sa akong mga kaubanan sa Abu o street cleaners. May gabi ka ninyo akong mga palangga nga mga katrabaho diri sa LGU Tanggob igsoon. Og sa kanunay dako ko og pagrespeto ug pagtahod, pagpasalamat sa bugtong ubing Dios nga bisan tuod, bisan ta gitawag og masalaypon apan sa kanunay naningkamot ta nga kita magalakaw sa kahayag sa dalan sa pagkamatarong sa gingarihan sa bugtong Dios nga ang iyang balampulong maguyod ang magatiwag sa atong mga dalan nga katong pagalaktan ni kalibutan nga dili ta mahitumpawak sa kadautan igsoon. Muna nagpasalamat po tagdako sa bugtong Dios, di nato nakalimtan igsoon nga sa kanunay kada tuig nga ihatag sa nga libre sa bugtong Dios diri kanato ato ginang kinasingkasing nga pasalamatan sa bugtong Dios igsoon. Muna ato ang dako nga ginarespeto, ginatahod o ginapasalamatan sa bugtong Dios alang kanatong tanan. O pasalamat pud ta igsoon diya kaninyo nga way puas nga nagsuporta, way puas nga nagtamod sa gamanang pulong ug pangalan o sa iyang gingariag pagkamatarong sa bugtong ubing Dios. O ato din nga gipanimbaya ng ato ang mga division pastors nga sa kanunay wala sad sila puas sa pagamuma, paghigugma sa mga anak o karnero sa bugtong ubing Dios nga ilang gibuhi sa ilang oras, minuto, adlaw, kinabuhi igsoon aron lamang nga mapakaon ang mga karnero sa bugtong sa insaktong panahon, insaktong pagkaon, insaktong lugar o insaktong pamaagi nga pagkaon nga espirituhanon man or espiritu material nga gipaningkamutan sa pagkabot sa atong mga division pastors, mga pastor, mga elder, mga misyoneros gingharian sa bugtong ubing Dios nga nagkahiusa sa tinud-anay nga nagmahal sa gingharian ug pagkamatarong nga nagsunod gayud sa bugtong ubing Dios sa kinasingkasing higala igsoon. Basta nagpasalamat sa atong mga division pastors diya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, Division 1 diya sa Macambos, Cagayan de Oro, kang Pastor Benji Namukatkat, kauban siya tibok pamilya nga iyang gimahal ug gipangga ug siya yung mga kaigsuunan ng mga pastor ug mga elder, mga kingdom citizens sa buong Division 1, branch leaders, pastors, elders o sa tanang mga kada pamilya nga gimahal sa atong buotan nga Division Magnet Pastor Pastor Benji Namukatkat. Pastor Ben, kaninyo tanan dia Division 1, saludo ako. Maayong gabi, dalay ko bugtong Dios. Visayas Division 2 kang Pastor Edgar Calo diya sa Upper Luina, Iligan City. Kauban siyang tibuok pamilya ngayang gimahal ug gipangga. Kauban usab sa iyang mga kaigsuunan, mga pastor elder, mga kingdom citizens sa buong Division 2 nga gipamunuan sa atong buotang pastor, Pastor Edgar Calo. Kaninyo maalagaron, salamat sa Dios. Maayong gabi, Division 2. Division 3, Mindanao, kang Pastor Claudio Portalo Bosmion, diya sa Margo sa Tubig sa Buanga del Sol, kauban siyang tibok pamilya, siyang nga iyang gipangga o gimahal, o uban usab sa atong mga kaigsuunan, mga pastor o mga elder, sa mga branch leaders, mga kingdom citizens, bawat pamilya, nga gimahal sa atong buotan nga pastor diya sa Division 3, Pastor Claudio Portalo Bosmion. Kaninyong tanan, Margo sa Tubig, dalaygon na bugtong Dios. Maayong gabi, saludo ako kaninyo. Division 4, Matugas Alto, Jimenez, Misamis Occidental, sa tibok pamilya ni Pastor Joseph Salig o sa mga pastor ug mga elder sa Division 4. Maayong gabi kaninyong tanan, dalaygon na bugtong Dios. Saludo ako. Division 5 na pinamunuan ng ating mahal na kapatid, Pastor Nestor Manga, kasama ng kanyang buong pamilya at sa lahat ng mga kapatid natin, mga pastor at elder sa buong Palawan at buong Luzon na rin. Kaninyo, sa inyong lahat, magandang gabi po. Purihin natin ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Saludo ko. O sa lilipat mo adto sa unahan igsoon, hulaman ako makadyot ninyong igdulungog o ato na usab nga kaunon ang espirituhan ng pagkaon
sa balang pulong sa bugtong mi Dios nga iyang hihatag kanato niining iyang programa social media igsoon nga sa kanunay manginaot ako nga atong iyampo sa bugtong mi Dios ang iyang pagkaon nga espirituhanong gihatag kanato nga makahatag kini kadagaya, kalipay, kaisog, kalig-on sa pagbarog, sa paglahutay, sa paglagad, pagtuman, pagdaig, pagpasalamat kasing-kasing sa bugtong ug Dios samtang kita nanginabuhi ibabaw ni kabutanan nagulat sa iyang kadwa pagpadayag. Manginaot nga iyampo nato siyang balang espiritu kam kaalam nga ang iyang balang pulong makita nato ang iyang kaminungdanon sa buhat na isulat balang kasulatan o ato kini nga maminsay sa tong kaugalingon o sa diya nga maminsay natong kaugalingon ato kini makinabuhian sa matag adlaw o samtang kita nagalakaw sa dalan sa gingeriya pagkamatarong sa bugtong ug Dios ato kini nga matagamtam ang iyang kaminungdanon sa pulong sa bugtong ug Dios og iyahang gitawag og pagpasabot alang kanatong tanan aron kita mabuhi nga adunay kahaya gikan sa bugtong ug Dios sa atong kasing-kasing una og nagpasalamat kanunay sa bugtong ug Dios. Amen. Og manghinaot ko abli na usab ato ang kasing-kasing una sa pagkabot sa kaminungdanon sa pulong sa bugtong ug Dios og andam na usab inyo ang matag usa ka papel, notebook, ballpen, Biblia aron atong sundan ang kaminungdanon nga pulong sa bugtong mi Dios para sa atong kinabuhi. Og atong miaging adlaw igsoon ang tema nga atong gisawan sa pagtuon tema nga naguluhan paano ba makilala ang isang taong matuwid, di ba? So nasayod ta igsoon kung unsaon nato pangilas tong kaugalingon nga kita ba naglakaw sa dalan sa pagkamatarong sa bugtong ug Dios ug ato pa kanang gina-aplikar sa tong kinabuhi ang pagkamatarong sa bugtong ug Dios nga gikan kaniya ni sulat balang kasulatan igsoon tungod kay mao nay pinakaimportante natong buluhaton aron kita nga manginabuhi ug magpakabuhi sa kaminungdanon sa pulong sa bugtong ug Dios. Ibabaw ni kalibutan nga gusto ta nga maglakaw nga matarong sa atubangan sa bugtong ug Dios og ipadungog po sa bugtong ug Dios gibasa nato nga dili gusto ang bugtong ug Dios nga kita mo uyon sa buhat sa kalibutan igsoon nga dili ta magpalahi igsoon kay gitawag ta og peculiar people, lahi nga katawhan igsoon. Mo ditang gitawag og father lahi, pastor lahi tungod kay lahi kini nga pagtulunan nga mao ang gingharian sa bugtong ug Dios iyang pagkamatarong nga ang mga tao sa Dios maglakaw gayud sa iyang gingharian ug pagkamatarong nga gusto nila nga mahimo silang matarong o paingon na sa dalan sa pagkabalaan niining gitawag kamatuoran sa kahayag sa bugtong ug Dios. Muna igsoon ang gusto sa bugtong ug Dios sa tema nga atong gisawan sa pagtuon niadtong iaging adlaw igsoon. O karong gabi una ang tema no usab nga atong pagasawan sa pagtuon niining kagabion sa bugtong ug Dios, tema nga naguluhan, ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay ko? So, unsa ba'y gusto sa bugtong Diyos para sa atong kinabuhi ning kalibutan na igsoon? So, muna ato ang tagaag pagtagad karong gabi una ug manginaot ta nga sa kanunay atong ipahiluna atong kasing-kasing una nga unsaon nato nga masabtan o makabuot ang kagustuhan sa bugtong Diyos para sa atong kinabuhi. Gitawag man siya materially and spiritually sa atong kinabuhi nga samtang kita naghulat sa ikaduhang pagpadayag sa bugtong ug Dios unsa magyud ang akong gusto, ano ba ang gusto ng buhay na Dios para sa ating buong pagkatao sa sanlibutan ito, kaibigan, kapatid. Yun ang ating topiko sa gabing ito na pa ating pag-aaralan sa gabing ito sa programa ng bugtong at buhay na Dios. At sa ating mga kapatiran at sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga friend online, mga commenters, reactors, bashers, isulat tandaan ninyo diha ang inyohang mga pagpa-shoutout, pagpaambit, igsoon nga naisibu sa ato ang tema nga atong pag-asawaan ning kagabion sa bugtong ug Dios aron sa kanunay ato nang taga-pagtagad human sa mga pipila ka mga bersikulo kapitulo nga ato pag-asawaan ning kagabion sa bugtong ug Dios sa iyang programa igsoon. Okay? So una na itong pag-asawan sa pagtuon sa kaminungdanon sa balang pulong sa bugtong Dios. Dili na ito makita sa buhat igsoon. Gawa chapter 26 verse 20. Init. Napalong ako ang ikron igsoon.
Maliyog sa kung ikron. Okay. So, Gawa, chapter 26, verse 20. Ito po ang sabi, ano ba ang gusto ng bugtong at buhay sa buhay natin? Ito po ang unang gusto. Kaya ating pagtuunan ito ng pansin at paglagdaan natin ito sa ating bawat notebook at Biblia. At gawin nating pang araw-araw na sa Bisaya pa, kada adlaw nga pagtulunan sa atong kinabuhi aron ta nga magpakabuhi na uyon sa kahayag sa bugtong ug buhi nga Dios sa iyang balang pulong ni sulat bala ang kasulatan. Buhat o Gawa chapter 26 verse 20. Ito po ang sabi, purihin natin nagisang bugtong at buhay na Dios Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay. Verse 20. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Hudiya at gayon din sa mga hintel. Ipinangaral kong dapat silang magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Ayan, kaibigan kapatid. Ano daw ang unang gawin ang gusto ng bugtong at buhay Diyos sa ating buhay? Dapat tayo po ay magsisi. Unang gawin natin, magsisisi tayo sa ating mga ginagawang kasalanan sa mundong ito at talikuran natin ang ating mga kasalanan na ating ginagawa, lihim man ito o hayag sa ating buhay, kaibigan kapatid. At lumapit tayo sa bugtong at buhay na Diyos. So, lagyan natin ng close parenthesis itong mga gusto ng bugtong at buhay na Diyos. Una, magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Talikuran natin ang ating mga kasalanan, kaibigan kapatid. At lumapit tayo sa Diyos. At sabihin natin na tayo po ay kailangang tumalikod sa ating ginagawa na mga kamalian sa mundong ito. At dapat tayong lalakad sa pamagitan ng gawa, kaibigan kapatid. Yung mga ginagawa natin na tayo po ay gumagawa ng katuwiran ng patungkol sa kaharian at katuwiran ng bugtong at buhay Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na salita, gusto po niya na tayo po ay isang taong naglalakad na isang matuwid sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Kaya nga sa pamagitan ng gawa, dito makikita sa bugtong at buhay na Diyos na gustuhin mo na ikaw ang isang maging tapat na alagad o anak ng Diyos, na ikaw ay nakita niyang nagsisi at tumalikod sa iyong kasalanan. Hindi yung sinisihan mo siya, nagsisisi ka ngayon, tapos bukas ginawa mo naman ulit. Sisi ka naman. Bukas ginawa mo naman ulit. Ludo na bugtong video sana igsoon. Ang gusto sa bugtong videos nga tumalikod ka at ipakita mo ang iyong pagsisisi sa pamagitan ng gawa, kaibigan kapatid. Hindi yung mamamatay lang ka, hindi ka mahimong matuwid. Hindi, mamamatay lang tayo, hindi tayo magiging matuwid. Hindi yan pwede, dapat nating isabi sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos na kung gusto mong isang maging tapat na lingkod ng bugtong at buhay na Diyos, at dapat mong isa puso't isipan na ang kanyang gusto ay dapat mo ring gawin. Kasi ang gawa ang kanyang hinahanap eh. Hindi yung boses mo lang. Hindi mo araw-araw mo lang ginagawa tapos wala kang gawa. Ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos, ipakita natin ang ating pagsisisi sa ating mga kasalanan, na tayo ay buong-buo na lumalapit sa bugtong at buhay na Diyos, at ipakita natin sa Kanya sa ating buong katapatan sa paggawa ng katuwiran, kaibigan kapatid. Yan ang gusto niya sa verse na ito, na dapat nating ipakita sa Diyos, hindi sa tao. Kasi yung tao, pwede nating manipulahin. Pero ang Diyos, kaibigan kapatid, hindi tayo makakalusot sa pagmanipula. Kaya yan ang tating tandaan. Dapat nating sabihin sa ating pagkatao sa harapan ng Diyos na bugtong at buhay na Diyos, buong puso kong talikuran
ang aking kasalanan at pag nagsisisi ako, tulungan mo po ako, Ama, Panginoon. No? Kasi yan ang hinahanap ng bugtong at buhay ni Diyos. Yung nakita niya na gusto mo talagang gawin ang pagsisisi sa iyong kasalanan, magaguide ang bugtong at buhay ni Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu sa ating buhay, kaibigan, kapatid. Yan ang gusto. Unang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos, bumalik ka, back to Christ ka. Hindi yung palagi ka lang back to Christ. Kaya sabi ko noon na past life ko sinabi ko nung ating kapatiran dyan sa mga back to Christ na hindi lang tayo, noon pa man, sinabi na ni Pastor Lahi, hindi pwedeng puro ka lang back to Christ, back to Christ, back to Christ. Bakit sinabi yan ni Pastor Lahi? Kasi gusto niya na hindi ka lang araw-araw nagiging back to Christ. Hanapin mo rin ang kanyang katuwiran at kaharian, kaibigan, kapatid. Kasi yan ang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos. Matapos ka nang bumalik sa paanan ng bugtong at buhay ni Diyos, pinagsisihan mo na yung kasalanan mo. Tapos, ang pangalawang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos, dapat unahin, sikapin mong hanapin ang kaharian at ang kanyang katuwiran. Bakit, kaibigan, kapatid? Ano ba ang pinakagusto ng bugtong at buhay? Bakit niya ipinahanap sa atin ang kaharian at ang katuwiran? Dahil gusto ng bugtong at buhay ni Diyos, ang ating pagsisisi na sinabi niya dyan sa Matthew chapter 6 verse 33, basahin natin kung ano ba ang sabi ng bugtong at buhay ni Diyos kung gusto niya. Ito pong sabi niya, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyong hanapin ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ano raw, kaibigan, kapatid? Ano ang pangalawang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos? Hanapin natin at isa puso't isipan natin, pagsikapan natin na hanapin ang kanyang kaharian at katuwiran ng Diyos. Yan ang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos. Hindi tayo gumagawa ng ating sariling doktrina na hindi na tayo magiging kaharian. Kasi gusto natin ito lang Church of the Back to Christ, Royal Family in the 7th Millennium, original. Yan lang talaga. Noon pa yan sinabi ni Pastor Lahi. Kaya nga ayaw nyo sa anak ni Father Lahi kasi siya po ang nagsasabi sa buong katotohanan na dinadala sa kanyang tatay na isulat sa Power Journal na hanapin natin ang katotohanan sa kanyang kaharian at katuwiran. Ayaw nyo Nagdadala kayo ng back to Christ tapos ayaw nyong hanapin ang kaharian at katuwiran ng bugtong at buhay ni Diyos. Kasi sabi nyo, back to Christ lang kami. Kasi ayaw namin ni Pastor Lahi kasi nagdadala siya ng kaharian, katuwiran. Bakit ayaw ng tao, bakit ayaw nilang hanapin ang kaharian at katuwiran? Kasi po, ayaw nilang lumapit sa kaliwanagan ng bugtong at buhay ni Diyos kasi sa kaharian ng Diyos, may katuwiran yun. Ang katuwiran, kaibigan, kapatid, pagtutuwid sa mga taong nagkakamali na puro lang back to Christ, sige ka back to Christ, balik-balik na kasi mong sakit diha. May kaliwanagan sa puso't isipan mo na ayaw ng Diyos na puro ka lang back to Christ, kaya nga gusto niyang hanapin mo ang kanyang kaharian at katuwiran. Yan ang gusto ng Diyos. Bakit, kaibigan, kapatid? Dahil gusto niya na ikaw ay lalapit sa kanyang kaharian at magsisi sa iyong kasalanan, buong-buo yun. Ginagawa. Kaya nga ayaw niya Yung iba naman, nagagamit ng kaharian katuwiran. Ang problema, nagiging back to Christ na rin. Bakit? Kasi ayaw nilang, nagdadala sila ng pangalan ng kaharian at katuwiran, pero yung isipan nila, palaging nag-back to Christ. Bakit? Kasi araw-araw nilang binabalikan yung mga kalaswaan, mga kabalbalan sa mundo, kabigan, kapatid. O kaya nga ayaw niya sa kaharian. Nagdadala lang sila. Pero ang problema, kaibigan, kapatid, hindi nila ina-aplikar. Ano yung past life natin? Application is the best form of salvation. Dapat, sa kaharian, kaibigan, kapatid, may aplikasyon yun. Hindi pwedeng sinasabi mo lang, hindi mo ginagawa. Di ba? Kuha natin, kaibigan, kapatid. Ang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos, dapat pagsikapan natin. Ang gusto niya, ano yung pagsikapan? Kusa yun. Buong-buo mong sinisikapan sa iyong buhay na dapat talaga ang Diyos ang pinag-una mo sa iyong buhay, kaibigan, kapatid.
Ha? Hindi yung basta-bastahin mo na lang na sasabihin na ito ay kaharian, ito ay katuwiran, tapos wala tayong magawa dyan kasi mamamatay lang tayo, hindi tayo magiging matuwid. Hindi sa ganon. Kasi may tao talaga na nagiging tapat na lingkod ng bugtong at buhay na Diyos. Gawin niya talaga sa kanyang buhay. May taong itinalaga dyan. Hindi yung mga taong pulpul. Ha? Na magdadala ka lang sa kaharian at katuwiran tapos hindi mo naman isinasapuso't isipan ang mensahe na katuwiran. Noon pa yan, sa panahon pa ng bugtong at buhay na Diyos. Mayroong mga tao, mga mapagkunwari. Ha? Mga balaan ba? Datuot nga reliyoso pero bisyoso. Reliyosong bisyoso, iso. Ambisyoso pa yun. Inana ba? So, mayroon talagang taong itinaga ng bugtong at buhay na Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu, kapangyarihan, karunungan at kaalaman na ilagay niya dyan sa nagiging poste sa kanyang kaharian na tapat talaga. Ayaw nilang mapahi ang Diyos sa kanilang ginagawa. Kasi binibigkas nila eh. Binigkas nila ang buong mensahe ng kaharian at katuwiran. Ayaw nilang magiging isang inutil sa paanan at sa harapan ng Diyos. Na siyang may-ari ng ating buhay. O may tao talagang itinaga. Andito pa ang bugtong na sugo, Father Lahi at Pastor Lahi. Mayroon siyang mga taong sinisit aside na niya. O ito ang gawin mo ha. Tapos ikaw, itong gawin mo. O yung mga tao na sinabihan kung ano ang gustong gawin mo upang ikaw ay manatiling isang tapat sa kanyang kaharian at katuwiran, yung mga taong inutil, bumaliktad. Kasi andito pang bugtong na sugo. Mura lang na sila, o sa Bisaya pa iso, mura lang bitaw, gatanatan-aw, atop nga, way nakitang atop. Patay Malaysia ba? O sa istorya para sa mga bata, patay Malaysia. Kaya naisakit nga blind cord. Iso. Dire na iso ha? Sa birada gid boy na. Ang sakit sa dalan, naana sa tao. Ilan ang gina-inject silang utok ko kasing ison. Sakit nga blind cord. Hindi pwede ison. Hindi yan pwede. Kasi ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos, may formula na yan eh. Sa kaligtasan, sa kaharian at katuwiran ng bugtong at buhay na Diyos, may formula na yan. The best formulation of our salvation is to prove ourselves to follow what the Bible says. Kaibigan, kapatid, kung ano ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, gawin mo na. Hindi yung, hindi na natin lahatin itong gawin kasi para naman tayong walang kalayaan yan eh. Nakahinomdom noon ko atong tulibagbag nga gisugo ni Pastor Lahi dito sa bukid noon. Mingon siya, pwede mo na. Naisugo ang sinugo pero ang atong panginabuhi di ay. Ang tanawar Igsoon. Unya iyang istorya, ng istorya puglain. Di malas gyud siya. Inanay sa Igsoon, na ay tao, pag istoryahan siya sa bugtong video, sa sinugo sa bugtong videos, naagi tao nga mabuhat gyud, mutuman maningkamot gyud nga mabuhat Igsoon. Sige buhaton sa Dios. Kasi gustong-gusto ng Diyos eh. Yung taong tapat. Di ba past life natin yan? Gusto ng bugtong at buhay na Diyos na tayo ay naging tapat na lingkod, anak ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi ayaw niya mga tao mga ligoy, Igsoon. Kaya sa mga trabaho, diba? Sa mga dayo na mo, mga ligoylar. Sa ligoylar. Mga ligoy nga regular ba? Abi ka nga regular na. Wala na. Di na mo tarog trabaho. So dito sa kaharian ng Diyos, kaibigan kapatid, yan din, mayroon din tao mga ligoylar. Nagsisimba daw, basa-basa po Biblia, dala po og pangalan sa Ginoo, dala po pangalan sinugo sa Ginoo, dala po og maginghari ang pagkamatarong. Ang problema Igsoon, dili gyud sila bubuhat sa pagkamatarong Igsoon. Ngano man, apiki silahang aplikasyon Igsoon. Apiki si mo ginabuhi. Ngano man, hadlok mo ka. Ngano man, ay maigo ko ani, unay ko ani. Napoy uban nagbaga na pod, nagsigitag istorya.
Pero ang problema igsoon sa ilang gibuhat, apiki ra gyapon igsoon. Nganong naingon magka-apiki brother tungod kay dili magyud nato kinasing-kasing gibuhat igsoon. Hindi talaga natin isinasa puso't isipan ang paggawa sa katuwiran sa bugtong at Diyos sa pamagitan kanyang banal na salita. Kasing gustong-gusto ng Diyos na yan eh. Ang mga taong matuwid, gusto niya talaga yon. Ayaw niya na yung mga tao na para kang kawayan. Kung sa Bisaya po, kung asa ang hapak ng kusog, ang kawayan dito po. Kung asa ang kusog ngayon dito, dili na po. Ison, ay, dito ito no. Dili na po ko. Oh, ay, nindo po dito, dito na po ko. Kauban itong istorya ba nga, kasuko-suko nga siya nga, ano yung mo ng pirahan ng amuang leader? Nga, wa magyud na gakuan. Nga, dapat, muna, dagasang istorya ison. Pero ipangutan ako, asa makatong birthday ni Pader Lahi? Dito sa bukid nun, patay. Kung nagmahal ka mo leader, dito kasi muhang gilabanan. Inana kasimpul ison. Para sa pagtuo ba? Nani pagtuo. Ano, division pastor? Ha? Pagtuo siya ubos yung igsoon. Pag ingon nako, nga diri jud ko. Di kay, ay, diri ko ni kuan. Pag ano, dito taki, dito ta mahiyala dito. Wala igsoon. Wa tay barugana na igsoon. Ha? Ang atong pagtuo lupoy pa sa isdang lupoy. Ay, ko istoryahan igsoon. Ha? Kung ligon pa mo pagtuo, di unta mo mahimong unsa man? Di mo mahimong inutil. Kaya dili gusto mong Diyos, ang iyang balaang espiritu, ang kanyang banal na espiritu, kapangyarihan, karunungan, kaalaman, kaibigan kapatid, hindi yan gusto na ikaw ay magiging isang butata, kaibigan kapatid. Ha? Maging walang napasok sa iyong utak na minsay na miniminsahe ng kanyang bugtong na sugo sa mundong ito. Ngayon, anong nang resulta? Wala na. Di ba? Ay, dili na po ko sa pikas. Ay, dili na po ko. Saan magitinuod ani Ginoo? Wala, Ginoo. Basulo na Ginoo, Igsoon. Anong gibasol ng Ginoo? Sila man unta may problema, Igsoon. Ang Ginoo na po ibasol. Saan mag-Ginoo? Sabi tinuod ani Ginoo? Nga naman, naapang sinugo sa bugtong sa suwaan na yun tayo paningkamo sa pagligos ng pag-utok. Ha? Nagtuon, pero nagtuon-tuon ra usaon pag sunod-sunod ba. Tanawan ko sa una. Hindi naman natatay katingala igsoon. Panahon pa sa bugtong Diyos. Daghan nagsunod. Pila ka libo, pila ka pastilan. Mato pa ni Pablo. Ginoo, asa naman to 5,000? Sa ambot. Kato kay nakakaon na to, naayo na to, di na to balik. Ha? Ilaliman ka na igsoon. Karon po sa panahon karon mo to ingon ni Pastor Lahi. Excuse me. Sa ingon ni Pastor Lahi, bugtong may Diyos. Kanina wala na si Papa. Pero daghan sa bakto kras Ginoo, bugtong may Diyos. Pero kung inani kadaghan, buluyagon lang gihapon, gusto ko gamay Ginoo. Gamay na kung gusto Ginoo. Gamay nga panon, pero matinudanon. Inana ka simple igsoon. Magunsa man tong, Mangangkon tang tribo sa usang tribuha igsoon. Mangangkon ta nga, pretendaghan ang angkon na to igsoon. Ha? Puros ta mga angkon, pero wata inangkon. Ang atong giangkon dili pun mangkon. Ako na to ng punto igsoon. Tungod kay dili jud gusto sa bugtong Diyos ang imong gigawin mo. Dili gusto sa Dios ang imong gigusto. Puro mo disgusto igsoon. Dapat ana unta mo pero disgusto man ka. Bulag igsoon. Di mo ko na ako bulag ta. Ngano man igsoon. Tungod kay gahi gud diri igsoon. Gahi diri. Gisulod diri ning gawas diri igsoon. Bungog ra gyapon paingon. Lisod igsoon. Gusto sa bugtong Diyos nga ang imong pagka back to Christ, matinud-anon ka sa imong pagbuhat, ginagawa mo talaga na ikaw isang maging tapat na naglalakad sa katuwiran sa kanyang kaharian. Buong puso mong pinagsikapan at pinaghirapan. Ha? Kaya nga, buong puso Sa pamagitan ng pagsisikap, pagsisisi,
panampalataya, panalangin, pasasalamat. Kasi yung banal na espiritu ng bugtong at buhay ni Diyos, ayaw niya yung mga taong lutang. Ha? Mura na tayong mga adik ka nagsoon. Galakaw ta nga mura tagwa galakaw. Sa istorya ha igsoon. Nya awit ta ako naglakaw sa kahayag ni Kristo. Nya bode kay mao dito sa ginhawa ni tanaw kay mura nag gamay lang kahayag ni tanaw sing mao sa ginawa ba mo. Hoy, sao na mga matawa na igsoon. Lisod igsoon. Ha? Lisod. Excuse. Ikatulong punto. Atong basahon. Ephesians chapter 1 verse 9 to 10. Dalaygon kayong bugtong video sa mga Diyos ng Master Kristo. Efeso kapitulo 1 versikulo 9 paingon sa 10. 1:9. Pasalamatan nato ang bugtong ubing Diyos sa mga Diyos ng Master Kristo sa kanunay sa atong hinulumang kinabuhi sa balang pulong ni sulat balang kasulatan. Mingon diri 9:10. Ingon siya diri ha. Verse 9. Ipaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo. Ano raw kaibigan kapatid? Ipaunawa sa atin ng Diyos. Imabulabog tayo na igsoon. Nga wag hindi tayo hindi talaga tayo nakaunawa. Bakit? Ayaw talaga natin inuwain eh. Sabi ng Diyos, ito ang gawin mo ha. Ito ang formula ng aking kaharian na katuwiran ha. Gawin mo ito, gawin mo iyan, gawin mo no. Yun, gawin mo. Meron talaga mga, o sa istorya pa, step by step yan eh. Hindi yung, ayaw namin yan. Dito lang tayo, ito ang gagawin natin. Ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko, Royal to Orange. May gusto na ang Diyos. Gawin mo na lang. Hindi yung gagawa ka naman ng ibang doktrina. Ito ang gusto gawin natin. Hindi. May gusto na ang Diyos. Ipinaunawa sa atin. Sa anong paraan? Makinig ka lang. Basahin mo ng matyaga. Kaya sabi ng bugtong advice, nangamatay na akong katawan tungkol sa kakulan sa kaibalong. Ano man ison? Siya kagbasa diya. Basa-basa rin bawa kay pagsabot. Nawala na balang espiritu sa Diyos sa pagtudlo sa mong utok kung saan yung pagsabot. Nga naman, nangambisyon ka, Ikson. Dili gusto ang Diyos, siluso ang Diyos. Pulihan mo ang Diyos. Pulihan mo sinugo, Ikson. Nakadisinyo na. Ayaw nagpatakag, paratsar niya. O paratsar juga. Nakadisinyo na, Ikson. Ipaunawa sa Diyos sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit. Bakit? At sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. O yan ang gusto ng Diyos. Hindi yung, hindi kayo mapailalim sa akin. Hiwa-hiwalay na tayo. Sama na, oy. Huwag mo ko nakadungog na padirlahi, pastorlahi, ison. Gusto ng Diyos na tayo ay magkakaisa sa isang palampalataya at isang pag-ibig upang tayo ay maligaya na maglilingkod sa ating bugtong at buhay na Diyos. Hindi yung ija-ija, aho-aho ta. Ang nitabo karon daghan na po minsan. Sulod na po ko diri kay pulaan naman ko ninyo ay. Inanalison. Bakit? Anong gusto ng bugtong ng Diyos? Iwanan nyo ang inyong puot. Iwanan nyo ang inyong karibitaw isa-isahon, sitawag na, iso. Mga ambisyon ta, siluso kay ta, ambisyoso ta. Nga nung ipabiya man sa tuwa sa bugtong ng Diyos, sinulat ni Apostol Pablo. Tungod kay makita kayo sa bugtong ng Diyos, muabot yung panahon magiwa-hiwalay talaga kayo. O sa mensahe pa, Pastolahe, kabalo ba mo? Dinisenyo ang back to Christ na magkahiwa-hiwalay. Nakasulat yan. Dinisenyo na magkahiwalay-hiwalay. Kaya nga 6 na ngayon puro mga original. Itapos ngayon sa kaharian. Ito na naman, dinisenyo na naman. Magkakahiwalay na rin. Ngunit, sinasabi ng bugtong at buhay ni Diyos, ngunit may isang kaharian na hindi talaga matitinag.
Kasi yung batong panulukan na siya po ang bato na ginamit ni David, yung nasa sa sinulat sa banal na salita, kaibigan kapatid, na yung batong galing sa bundok na umikot at nahulog doon sa may ribulto, kaibigan kapatid. Guba tanang kanigsoon. Katong tindog ribulto, guba igsoon. Kinsa tong batuha igsoon? Katong batuha mao tang bugto ni Dios. Ang iyang gingharian og pagkamatarong mao toy muguba sa tanang gingharian nga dili nagpakagingharian igsoon nga nagbatrong mataro pero di gyud ta matarong igsoon. Naay tinuod nga gingharian pagkamatarong gikan sa bugto ni Dios nga mga tao tinuod nga mubuhat sa pagkamatarong igsoon. Mo'y mubugha atong mga tao mga tipakaron ingnon. Mga leader sinugo kuno. Bot-bot ninyo. Nakadisinyo igsoon. Bala ang kasulatan, dinisinyo na talaga, propesay na yan. Na yung mga tao talaga na mag-self-proclaim sa kanilang sarili. Gawin nila ito, gawin nila iyan. Kasi gusto namin, gusto ninyo, gusto nila. Hindi talaga gusto yan ng bugtong at buhay na Diyos. Ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos, mayroon tayong isulat nyo dyan. Mayroong 4 na opsyon na gusto ng bugtong at buhay sa buhay natin, kapatid, kaibigan. Isulat ninyo. May 4 na opsyon na gusto ng bugtong at buhay sa ating buhay. Kung ano ba talaga ang gawin natin na ginagawa ng Diyos para sa ating buhay, kaibigan kapatid. Isulat natin dyan. 4 ang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos. Una. Ito po isulat natin. Ang una, kaibigan kapatid, ito po. Una, ilagay niyo dyan ginawa ako ng Diyos upang makilala siya at ipakilala siya. Yan ang unang punto na gusto ng bugtong at buhay sa ating buhay. May 4 niya. Ano ang una? Ginawa ako ng Diyos upang makilala siya at ipakilala ko siya. Pangalawa, kaibigan kapatid, ginawa ako ng Diyos upang maging katulad niya. Ginawa ako ng Diyos upang maging katulad niya. Kaya nga sa awit ni Pastor Lai, gusto ko na maging katulad mo. Gusto ko nga masusama nimo. Ang maging katulad mo. Kasi, ang Diyos na pinaglilingkuran ni Father Lai, Pastor Lai, walay man sa walibuling ug way kasaway. Matarong, igsoon. Dili kay, mensahe man ng matarong, pero kita, matay na kita, di kita may matarong. Dili, igsoon, Sige kayo ka balik-balikon yun ako na, igsoon, tungo kay nasayop mo sa inyong mensahe. Doktrinang buang na, igsoon. May doktrina sa mga buang. Nakainom mo, Pastor Lai? Suko sa Pastor Lai sa mga tao nagdoktrina ginana. Nya nyo, imo na po inyong giminsahe. Gidoktrina po rin ninyo. Mga mata na italita may mong matarong. O di ka mo may buwang? Ginawa ako ng Diyos upang maging katulad niya. Verse 3. Verse 3. Pangatlo, kaibigan kapatid. Ginawa ako ng Diyos upang pagsilbihan siya. Ginawa ako ng Diyos upang pagsilbihan siya. Dapat mo serbisyo, Tagson. Di ta magpupurisyo, Tagson. Managingon ako, kung tinuod ka nga alagad sa bugtong buhay Diyos, di ka magpapurisyo, Tagson. Di ka magpaabot ng kapulo. Dapat manarbaho ka. Ay, presyo ang tao. Si Pablo bitaw. Gatuo mo nga nagsalig radyo ko sa inana nga pamaagi nga nagpakabuhi mi diya sa kuan. Nanarbaho pon mi oy. Ay pas Pablo. Pero kani mga kuluko igsoon. Sige lang hulatan ka pulo. Dapat magsilbi ka sa Diyos, sa tao, at sa iyong sarili. Pagsilbihan mo ito. Lihok tao kay tao batabangan ka. Sige lang po gali kaya ka dia pag manicure. Sa taon. Paabot mo sa pulo.
pagsilbihan ang Diyos. Hindi yung ikaw mo silbihan niya. Huwag ka gabae. Ginawa ka ng Diyos upang pagsilbihan siya. Lihok tao. Mabitaw sa balang kasulatan, lihok tao, katabangan ko ikaw. Lihok na mo eh. Panarbaho mo diya, ano mo si paabot ang kapulo. Pabaga, saan mo diya? Pang-apat, ginawa ako ng Diyos, para mamuhay kasama ang bugtong at Diyos. Lumakad tayo sa katuwiran, sa kanyang kaharian. Mamuhay tayo na kasama ang Diyos. Manginabuhi ta o magpakabuhi ta, kauban ang Diyos. Pasabot igsoon. Ang atong ginapamulong o ginabuhat, kauban ang Diyos. Naara ang Diyos. O dili ta si paritid sa Diyos. Dili ta pwedeng mubulag sa Diyos. Kaya nga naman, wag yun tayo mahimo kung wala ang Diyos. So, tiyan itong migsoon. In my own, nga, gitawag og naagian, igsoon. Di ko mabuhay kung wala ang bugtong ng Diyos. Uy, siguro, so si mana, mamatay ko, igsoon. Kung mabulag ko sa bugtong ng Diyos, but lang. Gamay rin kong sipyas ang kinabuhi, igsoon. Bubulag ko sa bugtong ng Diyos, mas maay pang bulagan yung asawa. Kung di mo to ay mo asawa ay bana, kung di mo to sa gibuhaton sa bugtong ng Diyos, mas maayo pa magbulag mo kontra sa bulagan mo bugtong ng Diyos. Pero ayun yung buhat ha, basi bigyan mo tanawan ng pastor rito, elder rito, na nagtudlo nagbangbulag. Ako mo pasabot ba, ako papilion na ka ba? Mapapili. Sige lang yung kagkuhan dia, simba-simba na, dagday dia, pulang-pulo dia. Bili, kami ng imong pamilya o kanang imong Ginoo. Di malas yung kayo mo kong papilion. Inana sa Ikson, dapat first priority sa atong kinabuhi ang bugtong ng Diyos. O sa ingon sa Mateo 6:33, ang gusto sa bugtong ng Diyos. Pagsikapan ninyong hanapin ang kanyang kaharian at katuwiran ng Diyos. Ano ba yung pagsikapan? Magkamuritsing ta na Ikson. Dapat at the time of troubles and suffering in our life, nga atong magian sa atong pagpakabuhi sa kauban ng Diyos, di ta mabulag, Ikson. Awit-awit ako magpabilin. Okay, pati abdi aning gingharian. Nakanta tang pabilin? Ikaw tuuhan ko. Pagimon, ay, lain man din ko anda eh. Ay, nanila, maghuwi mo tayo ng doktrina atong kagulingon. Ikaw tuuhan ko niya, himo kag laing doktrina. Saan utuka tao na eh? Mingong iawit ka, ikaw tuuhan ko, ikaw na ilhan ko, ikaw ako sundon, ikaw ako agalon, ikaw ang dalangpanan, ikaw ang buwing Diyos, ang ang bugtong manluluwas. Kana iya tanan, Ikson. O, bitaw ang sinugo sa bugtong Diyos, ang tanan kay mayaan, kadungganan o pagdaig, ibalik sa bugtong Diyos, iya tanan. Wa kay imo di propeta magtutudlo. O mga nagtulotudlo nga mga natulibagbag. Wala ta ana ato Ikson. Iya tanan. Sa buhaton na ito, Ikson. Sunda! Buhata! Di kay, buhat pag imuha diya, bubuho pag imuha. Buhat ka na yabat. O sa itong upat, Ikson, una, ginawa ako ng Diyos upang makilala siya. Pangalawa, ginawa ako ng Diyos upang maging katulad niya. Ginawa ako ng Diyos upang pagsilbihan siya. Pang-apat, ginawa ako ng Diyos para mamuhay kasama ang Diyos. Mamuhay tayo buong buo para sa Diyos at sa kanyang kaharian. Para na rin sa ating pamilya, kaibigan kapatid. Upang hindi yun magkahiwalay, kaibigan kapatid. Bugtong buhay niya Diyos, kaharian, pamilya natin. Dapat, nagkaisa yun. Hindi yung buak pa sa ito pag-utok. Zoon. Sitag minsay-minsay, pagkamatarong ito, pamilya, bungkag pa sa... Lisod na Zoon. Dapat, ang atong mensahe, sibo ba? Di ba? Simple instruction sa bugtong Diyos. Lisod, dili. Dili, lisod, Ikson. Ikaw na lisod si magkagulingon. Kaya gatuo ka nga, bright na kay ka. Gusto ka maghimog ka, kay nahimo na kang propeta, nahimo kang magtutudlo, kay mauna gini mo, nahimo kang pare, nahimo kang, sabay, ispinuhan mong gikan. Bright na kay ka. Dili lang buot pasabot. Nga ikaw,
nahimo na kang bright, mo simang na ka sa kagustuhan sa Dios? Dili pwede. Pataka lang ta nagtuplok igsoon. Ha? Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Ha? Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. 4-5. Dalaygon kayong bugtubili sa mga Diyos sa Mas Kristo. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo para sa taga-Efeso at para na rin sa ating lahat, kaibigan kapatid. Verse 4 to 5. Ito po. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo. Ayun! Kaya nasabi ko kanina mayroon talagang taong pinili na tapat na lingkod sa kanyang kaharian at katuwiran. Ha? Naapata diri sa tiyan sa itong ginikanan, Igsoon. Gipili na tandaan sa bugtong mo Diyos upang mahimong iya. Di kay gipili ka aron mahimo kang disipulo si Yawa. Kau ba na itong insurance ba? Sana pre, from whom to whom? Kuyawa ko lang na agad. Ha? Napakasatiyan na naka-insurance. Hantod pagkalubong. Insurance gapon. Ha? Unsa pagkasabog to Diyos? Napakasatiyan sa bakan si mga ginikanan, Igsoon, gipili na kandaan sa bugtubi Diyos. Na ikaw ay magiging tapat, lingkod ng Diyos. Kaya nga awit ni Father Lai, lingkod ako ni Kristo sa araw-araw, hindi isa simana ra, bulan, tuig, dili. Araw-araw, tayo ay maging tapat na lingkod ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi yan gusto mo. Ang gusto mo, royal to uris lang yan Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo ay maging banal. Ayun ha. Hindi yang tuwid ha. Hindi yang matuwid. Banal pa. Upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Kasi ang Diyos natin walang kapintasan. Wali man sa wali buling, way kasaway. Ha? Walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ha? Tayo ay kanyang pinili upang maging anak niya. Sa pamagitan ni Jesucristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Kalooban yun ng Diyos. Hindi yung kalooban ng tao. Kasi yung kalooban sa tao, pinipilipit mo yan Pag kalooban na ng tao, ha? Alam ba natin yan? Pinipilipit lang natin. Ha? Pero pag kalooban ng Diyos, ginawa talaga niya. Ha? Buong-buo yun. Hindi kinukulangan, hindi rin dinadagdagan. Ikong tao, kaibigan kapatid, kulangan mo, dagdagan mo naman. Ha? Nandito ng doktrina ng Diyos, dinagdagan mo. Parang mabuko tayo dito. Kunan natin ng ito. Chap-chapin natin at ipasok natin itong ating doktrina. Hindi pwede yan. Ha? Kasi andito pa tayo sa pupunan ng ating ina. O di ba ka, napatas sa itlog sa amahan. Gipili ng daan sa bugtong uboy Diyos. Kasi gusto niya Kagustuhan talaga niya, plano talaga niya. Ha? Na tayo ay gawin niyang isang tapat na lingkod na anak ng Diyos. Na susunod talaga sa kanyang kaharian katuwiran upang maging banal na kagaya ni Kristo. Ha? Paano tayo maging banal? Hindi naman tayo, hindi natin hinahanap yung ikalawang option ng Diyos. Yung hanapin yung pagsikapan at hanapin ang kanyang kaharian at katuwiran ng Diyos. Ayaw natin pumasok sa kanyang kaharian at katuwiran. Problema tayo. Ha? Nagka-problema tayo dyan, kaibigan kapatid. Ginawa talaga ng Diyos na tayo ay gawin niyang isang mga taong, alam nyo ba kaibigan kapatid, ang plano ng Diyos sa ating buhay, hindi yan pwedeng, pag ang Diyos na nakaplano, kaibigan kapatid, hindi na pwedeng baguhin ng tao. Kasi pinaplano na yan ng Diyos
mayroon na talagang taong mga kahit na anong gawin ng kaaway, wala na magawa ang diablo, kaibigan kapatid. Kasi po, handa na niyang ibuhis ang kanilang buhay upang panatilihing ang mensahe ng kaharian at katuwiran at ang kanyang mga bugtong na anak at ang kanyang mga karnero, kaibigan kapatid. Hindi yan magapi ng ibang lobo, kaibigan kapatid. Mayroon na talagang tao na nilagay ng Diyos dyan. Kasi plano na niya eh. Hindi yan pwedeng baguhin ng tao. Kahit na anong gawin mo pa. Kasi nakaplano na yan. Package na yan eh. Sa kanyang kaharian at katuwiran, package na yan. Hindi mo yan pwedeng, kasi pwede naman natin yang baguhin. Pwede naman natin yang gawin ng ito. Hindi pwede, Gison. Kinsa man ka? Sino ka ba na baguhin mo yung nakaplano na ng bugtong at buhay ni Diyos? Ano magawa natin sa plano ng bugtong at buhay ni Diyos? Just to follow. Follow na lang tayo, Gison. Dili kay maghimpo ta kato ang kaugling buho tayo, Gison. Dili, pwede. Gusto sa bugtong at buhay ni Diyos, gusto gina niya. Gison. Ayaw i-disgusto. Kay ipasulod imong gusto, kay ipagawa sa gusto sa Diyos. Dili. Dapat, kung unsay gusto sa bugtong ni Diyos, sige kaingon ko na, if you are a soldier of Christ, follow. Obey first before you complain. Kanara mo'y problema yung sa ito, Ison. Kaya sa tuwa kay reklamador kayo tayo, Ison. Nganong sila may gihimo ng inana, o ingan, ang pangutana pa naman, Ison, nganong dilipod ka mo? So nga, ako manunta na imoong division pastor, ngayon kan lain po yung kan. Ako matan nagmensahe, di amon dili mo na ako ni po. Muna, ang atong uto mong udikson, naka-line in na sa mga itawag og mapahitason, ambisyosa. Muna dili ko ganahan ang bala ang espiritu sa bugtong ni Diyos nga mubuhi si mong utok o kasing-kasing so. Hindi ko makakon. Hindi ko makakon igsoon. Kung lalago ka ba sa iyong panampalataya, kung ganyan ang nakadesenyo sa iyong utak at puso. Kaya nga sabi niya, iwanan nyo na, ang pagiging puot. Asa pa? Ano ba yung ipaiwan sa atin, kaibigan kapatid, ni Pablo? Biyaan na nato ito pagkasaputon, pagkasiloso, ambisyoso, mangwartaay. Biyaan na ito, Ikson. Kaya nga naman, dili gusto bugtong uboy Diyos. Sa mga taong inana, Ikson, dili ganahan niya balang espiritong puyo si mong kasigasig utok. Nga naman, abuguan ng Diyos. Ibutang na ito kanuna, Ikson. Sa ato ang matagusa ka, kaugalingong kasing-kasing utok. Naka-tune in na daan na, Ikson. Nakaplano na. Nakadesinyo na, Ikson. Atong buhato na lang. Padayon ako lakaw sa dalan man nga malisod. O bisag unsa ka lisod, Ikson. Padayon ta, Ikson. Nakadesinyo naman na. Dili na pwede na ito ibagoon. Bahalang mabago na imong ilong. Mabago na imuhang, usapay gibago ni mo si mong naong, Ikson. Pero kaning plano sa bugtong mo, di na gina ni mo pwede mabago, Ikson. Kita ra gyud dapat na ipabago ang atong kaugalingon sa tubangan sa bugtong ug buhi nga Dios nga Hesus Kristo. Okay? So for the meantime, Ikson, diya na to temporary close ang mensahe sa bugtong ug buhi nga Dios part 1, Ikson. Ugma season 2 atong pag-isgutan ang kagustuhan sa bugtong nga Dios para sa atong kinabuhi. Dapat nato kini nga atong tagaag dakong pagtagad sa atong kinabuhi. Manghinaot ko, Ikson, nga natay nakuha nga gitawag og kabubuton sa bugtong Dios nga isulos tong kasing-kasing una nga dapat utong sundon. Dili pwede higala, Ikson, nga atong kaugalingong pagbulutan ang sundon sa Ginoo. Dili, Ikson. Gusto sa bugtong ug buhi nga Dios nga ang iyang pagbulutan mauguyod ang ato ang sundon. Nakaplano na, nakasulat na, nakalatid na, Ikson, ang ato lang buhaton, pagsunod, pagbuhat, pagtuman
na lang. Ha? Dahil ginawa tayo upang tayo ay magiging isang mamuhay na kasama ang Diyos, magkilala siya, pagsilbihan natin siya, at maging katulad ng bugtong at buhay ni Diyos. Purihin natin ang isang bugtong at buhay ni Diyos. Okay? Ito ko ay mahulog son. Pinga mata, kung namoy power oil, ablihan nyo ka na. Mag-ampo na sab kita igsoon. God's Kingdom Power Oil igsoon. So, kung naamoy ani, o naamoy mga gihambin nga balatian, sa inyo ang lawas kalag espiritu, ampo tayo so pangayaw na to sa bugtong ni Dios nga ayuhon tas tong balatian, lawas kalag espiritu. Tungod kay pinaagi ni Power Oil igsoon, kung sa to pag-inom o sa to paghaplas ang atong pag-ampo nga kinasing-gasing tubagon gayon na sa bugtong ni Dios. Tuuhi igsoon. Tungod kay naagian ako na igsoon. O kung ugaling wala mo power oil o power capsule o power ID igsoon, ang imong buhaton igsoon, ibutang imo ang kamot sa imong dugan, luhod, o isintro imong kasing-kasing una sa bugtong ni Dios pangayua. Kung unsa imong gipangayo sa bugtong ni Dios, kalinaw, kalipay, kaluwasan, pagsabot, sing ba ng pulong ni sulat balang kasulatan, kung unsaon mo pagpakabuhi, unsaon mo pagkinabuhi sing gingharian pagkamatarong nga ikaw mahimong anak sa Dios. Nga mobalik sa bakan o mangita sing gingharian pagkamatarong igsoon. Ibutang si mundugan imo ang kamot. Isip pagpakita respeto sa pagpakita usab nga ikaw kasing-kasing naghangyo sa bugtong ni luhod, kung pwede kang muluhod o kung sa imong paminaw, nakakuan ka, lingkod ka, pwede ka mo isintro mo kasing-kasing igsoon. Atong idukot ang mga ulo, ipingot ang mga matay, isinto itong kasing-kasing una sa bugtong ni Dios, itaas ng mga kamot. Kung ugaling ikaw magunit sa mga dughan, igunit ka na sa mga dughan igsoon. Ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios nga Hesus Kristo magabantay kanato, mga panalangin kanato, pasidlakon sa bugtong ni Dios yang nawong sa babaw diri kanato ug mga maluloy-on siya kanato. Igababaw sa bugtong ni Dios yang nawong diri kanato ug maghatag siya kanato sa kalinaw, kalipay, tubag sa atong mga pag-ampo, kaayuhan sa atong balatian, lawas kalag ug espiritu. Aron kita iyang bag-uhon ug dal-on siyang gingharian nga walay katapusan. Amen. Shalom. Alikhim. Dalay ko ng bugtong ni Dios. Tuuhi igsoon, higala ang imong balatian ug ang imong gipangayo sa bugtong ni Dios. Ayuhon ug hatagan kaniya kalinaw ug kalipay. Labaw sa tanan kapasayloan sa masala, pulong buhat ug una-una. Dalay ko ng Dios ngantud sa kanturan. Ug mao to, galagson ang balaang minsay pulong sa bugtong ni Dios na sulat balang kasulatan nga atong gitun-an, nga gihatag niya kanato karong gabi unang nga pagkaong espirituhanon ug ilimnon nga espirituhanon para sa tong kalag ug espiritu aron kita mabuhi, mulig-on, mubarog, mulahutay sa atong pagtupaglagad sa bugtong ug buhi ni Dios. Ayo kalimtig son, ampo sa walay hunong. Tungod kay ang bugtong ni Dios magmalipayon nga nagapaminaw o nagatanaw kanimo kanako di atubangan sa bugtong ni Dios. Kininusab ang inyong kabirada sa mga bulaang propeta, bulaang magtutudlo sa kahanginan, Brother Oliver Maglasang, konbirada gid boy sa social media. Ako maging kaninyo ang gingarian o pagkamatarong sa bugtong ubong ni Dios. Mao gayud ato ginamantala o pasibantog gipalaila iyang pangalan o pulong na sulat bala ang kasulatan. Ug sa kanunay ako maghangyo kaninyo, maginampuay kita sa usa-usa. Iyan po nato atong mga division pastors, mga pastor elder, mga kingdom citizens, atong pamilya. Ug iyan po usab kaninyo igsoon. Aron sa kanunay, tagaan tag kalinaw kalipay, kalig-on sa atong pagtuo, pagbarog, paglahutay sa atong pag-alagad, pagtuman sa kabubuton sa bugtong ug buhi ni Dios. Ibabaw nining kalibutan. Dalay ko ng bugtong ni Dios o sa kanunay adisirta mo hatag og usa ka balang awit kumpos aren sa sinugo sa bugtong ni Dios. Basaon sa nako daan ang inyong mga komentary kung diri sa commentary section ni Galagson. Okay? So pinakaubos ta atong basahon diri sa pinakaubos. Nakita nato diri igsoon si Pastor Edgar Calo, kauban sa pamilya, nagalantaw kanato karong gabi una igsoon. Pastor Ed, kauban sa mga tibok pamilya o sa tanang mga kaigsoon nato sa division to, Iligan City. Happy watching kanimo o shout out kaninyong tanan diha sa mga Galiano, Labasano family, Calo family, Sabasay family, Tojo family, Gonzaga family, Pakle family, Alpitsi family, Gomez family, Lumba family, Lapinig family, Bation, Ido family, sa tanang mga kaigsuuna na to diha sa division to
O sa akong mama diha, ma, daghang salamat ma sa imong pag-greeting kanako sa akong adlaw na tawhan. Og I love you sa kanunay ma. Sayod ka ana og ambog tubiyos na sayod ana nga sa akong kasing-kasing una-una. Wala ko'y laing ginapangandoy sa akong kinabuhi nga ang akong inahan taga kusog kabaskog may panglawas og panalangin giya espiritu gam kaalam aron nga mulahutay mo barog sa tinud-anay gayud nga pagkamatarong siyang gingarian. Mama, I love you og sa imong mga anak di og pag-umangkon ako sa Iligan. Kang RJ siyang pamilya, kang Kuya Dodong siyang pamilya, o kang Mana Jocelyn siyang pamilya, kang Jojo siyang pamilya, kang Ate May sa Iloilo, kauban siyang pamilya, o kang Elder Gino sa Mulabi, kauban siyang pamilya, o kang Kingdom Vanguard Tata Maglasang, bro, maayong gabi kanimo. O sa akong mga ate diha sa Iligan, Ate Chereme, Maglasang Lagko, Kuya Arlon, kauban ni Blessa ni akong apo, o sa kang Charmily Roxin, Maglasang Kamos o kang Lily Kamos o sa kang Lexen o kang Calix Zian, ako mga apo. May gabi kaninyo og siyang mama diog daddy, kang Muning o kang Dodong. May gabi kaninyong tanan diha sa Tagibo, Iligan City. Okay, so daghang salamat Pastor Ed sa imong paglantaw diha sa ato ang itawag og programa sa Bugtong Videos social media. Birada gid boy igsoon. Okay, sa dire akong Brents Mat Maghanoy Maglasang, kauban siyang mama, watching with us, kauban ni Bibi Abigail, nga palangga ni Papang. May gabi kanimo. Matod pa ni akong Kuya Brents, maayong gabi sa tanan, daw kuno, og happy birthday Papa from Bibi Abigail, na heart. Grabe ay. Salamat kaninyo. Og sayod kong ang pagmahal og pagpangga gikan sa Bugtong Videos atong gisulod sa itong kasigasi ko na una. I love you, mga palangga ko. Okay, so, dire, isa pa ni. Yan, Boss Mion, watching with us. Mato pa ni, maying gabi, Elder, o sa imong tibok pamilya, o sa tanang naglantaw sa imong live. Shalom, alikhim, shalom, ang tanang kay mayang kanungganan o pagdaig, atong ibalik sa itong amahan nga pinakalabing gamhanan sa tanan. O, kumusta ko? Diya, ninyong tanan, kang Professor Jolimar, kang Marlon, o sa tanang makaigsuuna to diha sa Margo sa Tubig, Sambuanga del Sur, kang Pastor Clouds, kauban siyang tibok pamilya o kang ate guwapa, siyang kapikas kinabuhi, may gabi ikanita na siyang mga apo diha. Dalaygon kay Bugtong Videos sa Diyos ng Masus Kristo. Daghang salamat kanimo. Yan, Boss Mion. Sa pani. Elder Jerry Calo, watching with us, kauban sa mga Untulan family, kang Cherel, o sa mga Magayon family, sa atong makaisuunan diya tanan sa Tukuran branch nga gipamunuan sa atong buotang Elder Jerry Calo. Ato pa niya ang bugtong uboy nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Maayong gabi Elder Biboy Maglasang og sa imong pamilya og sa tanang naglantaw sa live. Shalom alikhim, na prayer ni heart alikhim shalom diha kaninyo Elder Jerry Calo. Sa pa ni Oy Algabri Mark, watching with us. Shout out kaninyo sa mga Lastimosa family, kang Tatay Calixto, kang Nanay, o sa mga kaigsuunan to diha sa Ginabot, Tanggob City. Maayong gabi kaninyong tanan. Kang Buboy, kang Jojo, sa mga kaigsuunan to diha sa kang Pastor Mansyo, Pastor Mans, o sa ato mga kaigsuunan diha sa taga Palawan, nasab diha igsoon. So kaninyong tanan diha sa Ginabot, amping ampo kanunay ang Bugtong Videos sa Diyos sa Kristo. Magagiyag magapanalangin sa inyong una kasing-kasing ug diri kaninyo og kanatong tanan nga mga anak ko katawhan sa Bugtong Videos. Tungod kay gusto sa Bugtong Videos nga ang iyang mga katawhan malipayon ang magkahiusa o itawag og magkahigugmaay, magka amumahay sa usa. So kaninyong tanan diha sa Ginabot, naa diya nga nahimutang sa atong magkaigsuunan nga mga gitawag og nakauban igsoon sa gingarian ug pagkamatarong sa Bugtong Videos. Kaninyong tanan, maayong gabi, dalaygon og Bugtong Videos. Shalom alikim kaninyong tanan, dalaygon kayo. Elder Renald Ates, watching with us, kaban ni Sister Rosita Ribusa og sa mga Ulandag family o sa atong mga kaigsuunan diha sa Naawan, no? O may gabi kaninyong tanan diha. O sending heart og hug prayer kanatong tanan atong
kaubabuutan nga Elder Renald Atis. Og matod pa ni maayong gabi dira Elder Bibo iki Birada Good Boy. Shalom Alikim Shalom diya kanimo word of truth ang idol ni Papa Bird. Idol ni siya ni Kuan Ernst Neil og ni Kuan. Okay, so Elder, dalay ka na kayong bugto video sa mga Diyos sa Kristo. Shout out kanimo, happy watching. Kauban si muhang pamilya diha. Og sa atong magkaigsunan horot diha sa Division 2. Dalay ko ng bugto video sa mga Diyos nga mas Kristo. Okay mo kalimot ha, Pastor Bin Live taon niya. Igsoon. Okay, Teresita Calo Chua watching with us and family. Happy watching kanimo Teresita Calo Chua. Kalo Dina, Ate Dina Kalo, happy watching kanimo Ate Den, sinding heart ug hug kanatong tanan. Thanks for follow, like and share sa gamang pulong sa bugtong ug buhay Dios sa mga Dios sa mas Kristo. Tungod kay dili kini ato ang trabaho ni sa bugtong ug buhay Dios nga siya may maghatag kalinaw kalipay espiritu gam kaalam sa mga una-una kasing-kasing sa mga tao nga mubalik siya sa bakan. Ang trabaho nato ang pagmensahe na kayo igsoon. So ang pag-share sa gamang pulong sa bugtong Dios ato ning buluhaton para sa pagtabang sa kimbuhaton sa bugtong ug buhay Dios. Ang trabaho nato nga mamantala ang iyang balampulong mulukop tibok kalibutan iyang gingarian og pagkamatarong dalay gud bugtong Dios sa man Dios sa mas Kristo. Ate din, kauban sa mga sabasay family, sa mga anak, maayong gabi kaninyo di tanan. Okay, so Ramil Marianito Tangkidigira Lula, kauban ni Melanie Humawan Lula. Sinding heart ug hug kanatong tanan, matud pa niya maayong gabi mahal na elder ug tanan nagtan-aw sa live. Shalom Alikim Shalom diya kanimo mahal na mo nga Pastor Ramil Marianito Lula, kauban sa mong pamilya. Dalay ko ng bugtong Dios. Sanil, Michelle Lapinig Pang-an watching with us. Kauban ni Brad Badung ug siyang mga anak ug sa mga Gomez Lumbab family kaninyong tanan diya sa Bonawan kang Elder Dante, mga Bation Ido family, Lapinig family tanan ug sa Magsaysay, Lanao del Norte kaninyong tanan. Maayong gabi kaninyo dalay ko ng bugtong Dios sa mga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Sa pa ni ano pa? Oy, na ipahabol. Atong mahal na elder. Mato pa niya, happy birthday di ay elder. Biboy. Okay, daga salamat elder. Dalagon kayong bugtong sa mga Diyos sa mas Kristo. Sa tanan nga greetings kanako. Ang bugtong video sa mga Diyos sa mas Kristo. Maghatag kaninyo, kanatong tanan o panalangin grasya, panalipod, labaw sa tanan kaluwasan, kapasayloan, o kita iyan dalon sa gingarian nga walay katapusan. Amen. Dalay ko ng bugtong Diyos. Shalom Alikim kaninyong tanan. Dalay ko ng bugtong Diyos. O paminawan ninyo ang usa ka halad awit ngadto sa bugtong Diyos kumpos aren sa sinugo sa bugtong Diyos. Pastor Lahi. Dalay ko siya sa kanunay. Shout for your glory, our tongue praise you with joy. For we know that you're here with us in our pain and despair. Lord, we feel your presence, your power to save us. By your name, oh Lord, nothing is impossible. By your name, we will proclaim in all the words, we honor you in every move we make. Lord Jesus Christ, your name will be praised. By your name, sinners saved, like a fountain of praise, it flows through. With one voice we worship you, Lord Jesus. We shout a song of victory. We long for your affection. We admire your perfection. And we know as we present our plea, you will answer all our prayers. Lord, we receive your blessings, we receive your power. By
nothing is impossible. By your name, we will proclaim in all the words. We honor you in every move we make. Lord Jesus Christ, your name will be praised. By your name, sinners saved, like a fountain of grace, it flows through. With one voice we worship you, Lord Jesus. We shout a song of victory. By your name, we move with power. By your name, we will prevail. By your name, we testify. By your name, we stand as one. By your name, our faith resides. By your name, we enter your kingdom. With one voice, we worship you, Lord Jesus. We shout our song of victory. By your name, we will proclaim in all the words. We honor you in every move we make. Lord Jesus Christ, your name will be praised. By your name, sinners saved, like a fountain of grace, it flows through. With one voice we worship you. By your name, we will proclaim in all the words. We honor you in every move we make. Lord Jesus Christ, your name will be praised. By your name, sinners saved, like a fountain of grace, it flows through. With one voice we worship you. By your name, we will proclaim in all the words. We honor you in every move we make. Lord Jesus Christ, your name will be praised. By your name, sinners saved, like a fountain of grace, it flows through. With one voice we worship you, Lord Jesus. We shout a song of victory. We shout a song of victory. Alright, talagang kayo bukti mo sa mga Diyos sa Jesus Cristo. See you tomorrow. Pastor Bin Live ta, tune in ta. Shalom Aleichem. See you tomorrow sa part 2. Igsoon.